Pagpapababa sa presyo ng mga pangunahing bilihin at maayos na serbisyo panawagan ng mga taga-Eastern Visayas sa zona ni PBBM. Ang Zona Special Report hatid ni Jay Baryon. Sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes, July 27, 2026, simple lang ang hiling ng ilang mamamayan sa Region 8 ang marinig mismo sa Pangulo kung ano ang kanyang mungkahi sa pagpapababa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Anya, dahil sa walang prenong taas sa presyo lalo na sa produktong petrolyo bunsod sa muling kaguluhan sa Middle East ay apektado na rin halos ang mga bilihin sa merkado. Kaya naman hindi maiwasang umaray ng ilang ordinaryong naghahanap buhay dahil sa hirap ng sitwasyon. Tungkol sa gasolina, kailangan natin kung magagawa niya ng paraan para bumaba, para naman makaahon kami sa ihirap. Kasi ang nauuwi na yung pera, halos nung araw, halos wala rin sa kalahati ngayon sa laki ng sa tinaas. Kasi yung anong araw, yung kinakarga namin gasolina, nasa 200 lang. Ngayon, halos kalahati, 400 na. Gusto ko sana kung ano ba yung maging issue na paano ba niya may himong mga solusyon para tihit mga paplito natin niya na kasi hindi naman nag-uubos, nag-iinig ba ulugod? Ano ba mabuti ito? Taas ng bilihin. Dapat taas na, number one talaga yan. Kasi yan ang pangunahing problema dito sa dito sa atin. At saka yung presyo ng langis, mataas masyado. Dapat hanapan niya ng paraan na buwaba yung presyo ng langis. Sana matalaki rin daw sa talumpati ng Presidente na muling ibalik ang pagbibigay ng mga ayuda ng gobyerno para sa mga pinakaapektado at mga nasa laylayan, maging sa mga pangunahing serbisyo para sa mga senior citizen na umaasa pa rin sa tulong galing sa gobyerno. Bilang bahagi sangay at suportado ng gobyerno, ang TESDA Leyte ay umaasa namang matatalakay para bigyang diin sa talumpati ng Pangulo ang lahat ng matagumpay na mga scholarship programs na patuloy na ibinabahagi kung saan layunin nito na makatulong sa suliranin ng mga mahihirap nating kababayan lalo na sa paghahanap ng trabaho at mapababa ang kaso ng kahirapan. Bagaman ipinagpapasalamat ni TESDA Leyte Provincial Director Enrico Banario na malaki ang tulong na ibinibigay ng administrasyon sa kanilang mga paunahing programa na may pagpatuloy kung saan isa na rito ang pagbibigay ng malaking pondo kaya naman mas abot sa maraming mamamayang Pilipino ang patuloy na nasiserbisyuhan ng kanilang mga ipinapatupad na programa. We are being supported by the President through our scholarship program. So gintatagan kita ni Presidente magkaiba-iba nga mga scholarship allocation dinha Leyte. So of course ito gikakalipay naton with the help of the President. Dako man ito niya ginahatag niya actually we are expecting mga saring pa sobra-sobrahan or addition last year nga allocation itong contribution itong technical education and skills development through training kasi tamon didian training to trabaho. So ito yung mga nahatag ni President ng slots nakakabulig talaga. It will help us especially our constituent. Para sa Zona ng Pangulo, ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.